Nagmamadaling pumasok si Ruji sa opisina at sinabi sa kanilang president na may malay ng araw ngayon si Lieutenant Colonel Sulan. Agad na nagtungo sina President Puhaw sa kwarto kung nasaan ang Lieutenant Colonel. Doon ay ipinakita sa kanila ni Lieutenant Colonel Sulan ang mga nanakaw at nakalap nitong impormasyon. Sa harap ng napakalaking screen ay itinuro ni Ruji ang nakatalukbong na lalaki. Nakita niya nga raw ito noong nagpunta sila sa auction house. Nakilala rin ni Pupan ang isa pang lalaki na nakasuot ng kulay berde na maskara. Ito nga raw ang taong nagligtas kay Lizong, mukhang ito rin daw ang pinakagwardya ng nakatalukbong na lalaki. Sa screen ay nakita ni President Puhaw na ang Lee family rin pala ang nasa likuran ng paggawa sa mga dog-headed rats at mukhang pinlano na nga raw nila ito ng napakatagal. Nagtataka si President Puhaw kung ano ba raw kaya ang pinaplano ng mga taga-Lee family sa mga ginawa ng mga itong halimaw. Sinabi naman ng kanang kamay ni Puhaw na mukhang ang mga taga-Lee family rin daw ang naglagay ng mga monster luring device sa kanilang lungsod. Mukhang gusto nga raw ng mga walang hiyang ito na magkaroon ng monster outbreak sa Jining City. Kasabay ng pag-aalala ng mga ito ay ang pagpatak ng malalaking ulan na may kasamang malalakas na kulog. Ipinag-utos ni President Puhaw sa kanyang kanang kamay na agad daw nitong ipaalam sa buong Mercenary Association na mag-ingat daw ang mga ito at maghanda para sa gagawin nilang pakikipaglaban. Tinanong ni Lieutenant Colonel Sulan ang mga taong nasa kwarto kung nasaan daw si Zofan. Bigla namang kinabahan sina Captain Zin Jian noong maalala ng mga ito na hanggang ngayon ay naroon pa rin si Zofan sa Ghost Rain Military Base. Nag-alala sila dahil ang military base nga raw ang kauna-unahang target ng monster luring device, malamang nga raw ay ito ang unang maapektuhan ng monster outbreak. Nainis ang isang lalaki dahil bigla na nga lang daw bumuhos ang malakas na ulan. Nagreklamo din ito na napakabilis na nga raw ngayong magpabago-bago ng panahon. Sinabihan ito ng isa niyang kasamahan na wag na nga raw itong magreklamo. Makakahigop rin daw sila ng mainit na maiinom kapag papalitan na sila ng sunod na magbabantay. Ayusin na nga lang daw nito ang pagbabantay at baka may sumugod sa kanilang halimaw. Sinabihan ng nagreklamong lalaki ang kanyang kasamahan na wag nga raw itong magbanggit ng ganoon at baka raw magkatotoo ito. Sumagot naman ng isang lalaki na wag nga raw nitong seryosohin ang kanyang sinabi dahil nagbibiro nga lang daw siya. Walang kaalam-alam ang lalaking ito na magkakatotoo nga pala ang kanyang biro. Dumanak ang dugo ng mga nagbabantay na sundalo sa harap ng Ghost Rain Military Base. Agad na napansin ng ibang nagbabantay ang sinapit ng iba nilang kasamahan. Habang naghahanda ang mga ito sa kani-kanilang posisyon ay ipinapaalam na rin nila sa nakakataas ang pagsugod ng mga halimaw. Mabilis na pinatunog ang mga red alert siren ng Ghost Rain Military Base upang maalerto ang lahat sa nangyayaring paglusob. Dali-daling nagsilabas ang mga sundalong Starfall Warriors ng military base. Nagtataka sila kung bakit may malaking grupo ng halimaw ang papalapit sa kanilang kampo. Naguguluhan sila kung ano ba raw talaga ang nangyayari, bakit nga raw bumababa mula sa Ghost Rain Mountain ang napakaraming halimaw. Hindi nila alam na ang mga bumababang halimaw ay kinokontrol pala ng isang makapangyarihang tao. Sinabi ni Lizong na panoorin nga raw ng lahat kung paano niya pamunuan ang mga halimaw at kung paano niya sirain ang Ghost Rain Military Base. Nagbabalik na ulit ang kontrabidang si Lizong, ngayon ay mas malakas na ito at maghahatid na muli ng panibagong kaguluhan. Grupo-grupong halimaw ang sabay-sabay na nagpakita sa labas ng Jining City. Lahat ng mga halimaw na ito ay nanggaling pa mula sa loob ng Ghost Rain Mountain. Sinabi ni President Puhaw na kailangan na raw nilang ilagay sa high alert ang buong lungsod. Napakarami nga raw halimaw ang papasugod doon dahil sa kagagawa ng mga nagkalat na monster luring device. Hindi nga rin daw sila makakapag-request ng backup sa iba dahil malamang ay may kakaharapin din ang mga itong halimaw. Sinabihan ni President Puhaw ang mga miyembro ng kanilang Mercenary Association na tawagin na nga raw ng mga ito ang iba dahil kailangan nga raw nilang maghanda para sa pakikipaglaban nila sa mga halimaw. Agad namang sumunod ang lahat ng miyembro sa sinabi sa kanila ng kanilang president. Napahingi ng pasensya si Captain Zin Jian kay Zofan dahil sa pagkakataong ito nga raw ay hindi na naman nila ito matutulungan. Sinabi naman ni Pupan na malakas nga raw si Zofan kaya naniniwala siya na magiging ayos lang ito. Hindi sumama si Lieutenant Colonel sa ginagawang paghahanda ng mga miyembro ng Mercenary Association.
Habang papunta siya sa Ghost Rain Military Base ay iniisip niya rin kung naroon nga ba raw si Zofan. Bago pa man magpakita ang napakaraming halimaw ay tahimik na nagsasanay si Zofan. Nakapokus ito habang nakaupo para mas mabilis siyang makakuha ng stat points sa katabi niyang Alien Artifact Garden. Natuwa si Zofan noong madagdagan na ulit ang kanyang agility ng isang stat points. Sa ngayon ay mayroon na siyang 122 points sa Mind Stats, 124 points sa Physics Stats, 123 points sa Strength Stats at 125 points sa kanyang Agility Stats. Naisip ni Zofan na hindi pa nga raw lumilipas ang isang araw pero tumaas na ng ganoon kabilis ang kanyang stats. Ang maganda pa nga raw doon ay hindi lang isang stats ang tumataas sa kanya, lahat nga raw ng kanyang attribute ay mas mataas na kumpara noong bago pa lang siyang Nova Starfall Warlord. Naisip niya rin na napakaganda nga raw ng lugar na yon. Kapag pinagpatuloy pa nga raw niya ang pagsasanay sa loob ng Alien Artifact Garden, hindi na nga rin daw magtatagal at mabilis siyang makakaakyat sa Intermediate Warlord. Habang tuwang-tuwa pa si Zofan ay doon na nangyari ang kaguluhan sa labas. Noong marinig niya ang Red Alert siren ay agad siyang napaisip kung ano raw kaya ang nangyayari ngayon sa kampo. Bigla namang dumating si Jizon para tawagin si Zofan. Sinabi nito na pinatunog nga raw ang emergency alarm dahil sinusugod nga raw ang kanilang kampo. Agad namang sumunod si Zofan kina Jizon, habang nakasunod ay nagtanong siya kung ano nga ba raw ang nangyayari. Sinabi ng nakasalubong nilang lalaki na napapalibutan nga raw ngayon ng mga higanteng halimaw ang kanilang kampo. Nagulat sina Jizon at Zofan noong sabihin ng nakasalubong nilang lalaki na si Lizong nga raw ang namumuno sa mga umaatakeng halimaw. Umalis ng saglit si Zofan at nagpaalam na may titingnan lang daw siya. Naisip niya na kailangan niya nga raw gamitin ang pagkakataong ito para kuhanin ang bagay na nakalagay sa safe box. Bibilisan niya nga raw ito para mailigtas pa niya ang mga tao na nasa labas. Mabilis na nakarating si Zofan sa safe box na tinutukoy ng kanyang ama. Doon ay inilagay na niya agad ang password upang mabuksan ito. Noong bubuksan na ito ni Zofan ay napaisip siya kung magagamit niya ba raw bilang ebidensya ang bagay na kanyang makukuha para patunayan na inosente ang kanyang ama. Nagulat si Zofan noong makita niya na walang laman ang binuksan niyang safe box. Naisip niya na hindi nga raw magagawang magsinungaling sa kanya ng kanyang ama, kaya malamang nga raw ay may ibang tao na kumuha nito. Agad na tiningnan ni Zofan ang kanyang likuran noong maramdaman nito na may taong lumalapit sa kanya. Hindi inasahan ni Zofan na makikita niya doon ang iniligtas niyang babae. Agad niyang tinanong si Lieutenant Colonel Sulan kung ano raw ang ginagawa nito doon. Sumagot naman si Lieutenant Colonel Sulan na wala na nga raw siyang oras para magpaliwanag. Tinanong niya si Zofan kung alam ba raw nito kung nasan ang Alien Artifact Garden. Nagtaka si Zofan kung bakit nga raw may alam si Lieutenant Colonel Sulan tungkol sa Alien Artifact Garden gayong ilan lang ang nakakaalam ng sikretong ito. Sinabihan ni Lieutenant Colonel Sulan si Zofan na dalhin na nga lang daw siya agad nito sa Alien Artifact Garden. Ang lugar nga raw na yon ang dahilan kung bakit inaatake sila ng napakaraming halimaw. Ang mga nangyayaring ito nga raw ay kagagawa ng Lee family at nanganganib daw ngayon ang Alien Artifact Garden. Nag-init ang ulo ni Lieutenant Colonel Sulan noong sabihin ni Zofan na hindi niya nga raw ito sasamahan. Sinabi ni Zofan na kinuha nga raw ni Lieutenant Colonel Sulan at ng boss nito ang kanyang ama. Hindi niya nga raw ito tutulungan dahil hindi niya naman daw ito kaibigan at hindi niya nga raw ito pinagkakatiwalaan. Sumagot naman si Lieutenant Colonel Sulan na kung hindi nga raw nila kinuha si Zuhui ay malalagay nga raw ang buhay nito sa panganib. Sinabihan din ni Sulan si Zofan na wala nga raw alam ang bata na tulad nito. Nagtanong si Zofan kung ano ba raw ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Lieutenant Colonel Sulan. Pero bago pa man ito makasagot ay napansin agad ng dalawa na may mga halimaw sa kanilang itaas. Ang mga malalaking halimaw na papalapit kina Zofan ay mga halimaw na D-rank na tinatawag na Massive Gecko Monsters. Sinabihan ni Lieutenant Colonel Sulan si Zofan na tumakbo na nga raw ito at siya na raw ang bahala sa mga halimaw. Mabilis na inatake ng mga Massive Gecko Monster si Lieutenant Colonel Sulan. Hindi naman napuruhan si Sulan dahil nagawa nitong protektahan ang kanyang katawan gamit ang suot niyang Starfall weapon na nakalagay sa kanyang kamao. Agad na sinalo ni Zofan ang napaatras na si Lieutenant Colonel Sulan.
Sinabihan ni Zofan si Sulan na ipaubaya ng araw nito sa kanya ang mga halimaw. Nagtaka si Lieutenant Colonel Sulan habang nanunood sa ginagawang pakikipaglaban ni Zofan. Nagtataka siya kung bakit nga raw napakalakas na nito, noong huli niya nga raw itong nakita ay isa pa lang itong advanced Starfall Warrior. Noong maubos na ang mga halimaw ay nagtanong si Lieutenant Colonel Sulan kung naniniwala na ba raw sa kanya si Zofan. Sumagot naman si Zofan at sinabi kay Lieutenant Colonel Sulan na magpunta na nga raw sila ngayon sa Alien Artifact Garden. Habang tumatakbo sila ay ipinapaliwanag ni Lieutenant Colonel Sulan ang nalalaman nitong impormasyon tungkol sa nangyayaring kaguluhan. Mas lalong nagalit si Zofan sa angkan ng Lee family dahil sa nalaman niya na ang mga ito raw pala ang bumuo ng mga kakaibang klase ng halimaw. Pinaplano raw pala ng mga itong atakihin ang Alien Artifact Garden para makabuo sila ng Warlord-level monster team. Sinabi ni Lieutenant Colonel Sulan na may mga tao raw talaga na gagawin ang lahat para lang sa pangpersonal nilang kapakanan. Hindi nga raw iyon ang unang beses na nangyari ito. Bilang bagong miyembro ng mga nagbabantay sa Alien Artifact Garden ay may kakayahan na rin si Zofan na buksan ang pinto nito. Nagulat ang dalawa noong makita nila na mahigit sa 100 ang nasa loob na massive gecko monsters. Lahat ng mga halimaw na ito ay dumaan sa kisame ng kwarto. Sinabihan ng nakikipaglaban na si Jizon ang kanyang mga kasamahan na tibayan pangaraw ng mga ito. Hindi nga raw maaaring makalapit ang mga halimaw sa binabantayan nilang Alien Artifact Garden. Gusto mang gampanan ng ibang miyembro ang kanilang mga tungkulin, pero nahihirapan na silang labanan ang napakarami at malalaking halimaw. Maging si Jizon ay nahihirapan na rin sa ginagawa nitong pakikipaglaban, hindi nga raw sapat ang kanilang bilang para puksain ang napakaraming halimaw. Pinaalala ni Jizon sa kanyang mga kasamahan na ang pinakalayunin nga raw ng mga sumusugod na halimaw ay ang Alien Artifact Garden, hindi nga raw nila maaaring hayaan na makalapit ang mga halimaw na ito. Kapag nga raw nakapag-evolve ang mga halimaw na ito ay hindi nga lang daw ang kanilang military base ang magtatamo ng pinsala, dahil buong bahagi nga raw ng Jinning City ay malalagay sa panganib. Sinabihan ni Jizon ang kanyang mga kasamahan na ito nga raw ang oras para gampanan nila ang kanilang tungkulin. Kailangan nga raw nilang protektahan ang lugar na ito kahit maging kapalit pa nito ang kanilang mga buhay. Lumakas ang loob ng mga kasamahan ni Jizon nang dahil sa mga salitang binitawan nito. Sinabi ng ibang mga sundalo na nakahanda nga raw silang labanan ang mga halimaw kahit maging sanhi pa ito ng kanilang kamatayan. Napatigil sa pag-abante si Jizon at ang iba pa nitong mga kasamahan noong makita nila ang isang napakalaking halimaw. Mahihirapan nga raw silang talunin ang nasa harapan nilang massive gecko monster dahil isa na nga raw itong sea rank monster. Sinabi ni Jizon na mukhang ito na nga raw ang kanilang katapusan. May bigla namang dumaan ng mabilis patungo sa napakalaking halimaw. Nagulat ang lahat ng mga sundalo ng military base noong makita ng mga ito na inatake ni Zofan ang sea rank massive gecko monster. Sa bilis at lakas ng ginawang pag-atake ni Zofan ay agad na tumilapon ang halimaw. Natuwa si Jizon dahil nakabalik nga raw si Zofan sa tamang oras. Ginamit ni Zofan ang kanyang pagiging warlord upang pamunuan ang lahat ng nandoon. Sinabi niya kay Jizon na ang grupo nga raw nito ang bahalang magbantay sa entrance ng Alien Artifact Garden. Sinabi niya rin kay Lieutenant Colonel Sulan na tumulong nga raw ito sa pagdepensa sa ibang bahagi ng kwarto. Matapos magbigay ng utos ay agad nang sinugod ni Zofan ang napakaraming massive gecko monsters. Nainis naman si Lieutenant Colonel Sulan dahil maging siya nga raw ay binigyan din ng utos ni Zofan. Ano nga ba raw ang ipinagyayabang nito, kahit nga raw isa itong genius, na ngayon ay isa ng Nova Starfall Warlord, mahihirapan pa rin daw itong makipaglaban sa ganoon kalalaking halimaw. Bukod pa nga raw doon ay napakarami rin ng mga halimaw na kailangan nitong kalabanin. Halos bawiin naman ni Lieutenant Colonel Sulan ang mga iniisip nito tungkol kay Zofan. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pagpatay ni Zofan sa mga kalaban nitong halimaw. Namanghari ng ibang mga sundalo sa lakas na ipinapakita ni Zofan, sa bilis raw ng pagpatay nito sa mga halimaw ay parang naghihiwa nga lang daw ito ng mga gulay. Naisip nila na ganoon daw pala ang lakas ng pinakabatang Nova Starfall Warlord ng Jinning City. Sinabi ni Jizon na mukhang magiging ayos na raw ang lahat, salamat nga raw at nandoon si Zofan.
Nagtanong si Lieutenant Colonel Sulan kay Jizon kung paano nga raw nagawa ni Zofan na lumakas ng ganoon kabilis. May mga pinagdaanan ba raw ito nitong mga nagdaang araw? Napapaisip si Lieutenant Colonel kung itinago lang ba raw ni Zofan ang totoo nitong lakas noong gabing sinagip siya nito. Sumagot naman si Jizon kay Lieutenant Colonel Sulan na kakailanganin pa nga raw nitong maghintay na mawala na ang lahat ng panganib bago nito marinig ang buong istorya. Ang masasabi niya lang daw sa ngayon ay halos mapatay na ni Zofan ang Nova Starfall warlord na si Li Zong. Hindi naman makapaniwala si Lieutenant Colonel Sulan na wala palang laban si Li Zong sa lakas ni Zofan. Habang pinapanood niya itong makipaglaban ay naisip niya na talagang nagmanang araw ito sa kanyang ama. Hindi man lang nahihirapan si Zofan sa ginagawa nitong pakikipaglaban sa mga halimaw. Sa lakas niyang araw ngayon ay halos baliwala na sa kanya ang mga D-rank monster. Nasa maayos pang araw siyang kondisyon kahit nasa 100 massive gecko monsters na ang kanyang napatay. Kung may kaunting inaalala man daw siya, iyon ay ang kanyang patuloy na paggamit sa floating steps of luminosity. Nagtaka si Zofan kung nasaan ang araw ang pinatalsik niyang C-rank massive gecko monster. Naisip niya rin na hanggang ngayon nga raw ay hindi pa rin bumubuti ang kanilang sitwasyon. Kahit nga raw marami na siyang napatay ay patuloy pa rin ang pagdating ng napakaraming halimaw. May mga halimaw na umatake mula sa itaas ni Zofan pero agad niya rin naman itong naramdaman. Sinabi ni Zofan na hindi nga raw uubra sa kanya ang ganoong taktika. Bakit nga raw ginagawa pa rin ito ng mga halimaw kahit na nung umpisa pa lang ay hindi na ito gumana sa kanya? Aatakiin na sana ni Zofan ang mga sumulpot na halimaw pero may napansin siya agad sa katawan ng mga ito. Lahat ng mga papasugod sa kanyang halimaw ay may mga suot-suot na bomba. Lumapit pa ang mga halimaw hanggang sumabog na nga ang bomba na dala-dala ng mga ito. Sa lakas ng pagsabog ay nagkadurog-durog ang sahig ng espesyal na kwarto. Nagtaka ang ibang mga sundalo kung bakit nga raw nagkaroon ng pagsabog, nagtataka sila kung saan nga raw ito nagmula. Sinabi ng mga nakakita sa pangyayari na may suot nga raw na bomba ang ilan sa mga umatakeng halimaw. Naisip ni Jizon na halos ganoon nga rin daw ang nangyari ng gabing tutulungan nila si Zofan. Noong una ay hindi nga raw sila makapaniwala na matuturuan ng ganoong pamamaraan ang mga halimaw na ito. Sa dami na ng napatay ni Zofan ay nakakaramdam na rin ng kaunting takot ang mga kalaban niyang halimaw. Nagtaka ang mga halimaw noong bigla na lang nawala ang tao na nasa kanilang harapan. Nagulat na lang sila noong makita nila na inatake na ni Zofan ang isa sa mga pinakamalaking massive gecko monster. Ang pinatay na ito ni Zofan ay ang C-rank massive gecko monster na pinatalsik niya noong unang pasok niya sa loob ng kwarto. Sinabi ni Zofan na akala nga raw yata ng halimaw na ito ay nakapagtago na ito sa kanya. Kanina pa niya nga raw binabantayan ang bawat galaw nito. Naisip ni Zofan na mayroon pa nga raw 3 C-rank monster ang naruroon sa loob ng kwarto. Kapag hindi niya nga raw agad ang mga ito pinatay at hinayaang makatakas ay baka manganib pa ang buhay ni Jizon at Sulan. Kailangan niya nga raw makahanap ulit ng oportunidad upang mabilis niyang mapatay ang mga natitirang C-rank monster. Nagtaka ang mga nakikipaglaban na sundalo kung bakit nga raw bigla na lang tumakbo ang isa sa mga C-rank massive gecko monster. Habang iniisip ni Zofan kung bakit nga raw ito umatras ay may bigla na lang siyang napansin. Napansin niya ang isang sandata na mabilis na patungo sa kanyang direksyon. Nagawa naman itong masangga ni Zofan, pero nahirapan pa rin siya dahil mukhang isang warlord nga raw ang umatake sa kanya. Itinuon ni Zofan ang kanyang espada upang mapigilan niya ang kanyang pag-atras, at doon ay nakita na niya ng maayos ang mga bago niyang kalaban. Nagsalita ang nasa unahang nakamaskara na hindi na nga rin daw masama ang kakayahan ni Zofan dahil nagawa nga raw nitong masangga ang kanyang pag-atake. May dalawa pa rin itong kasama na parehas ding nakatalukbong at nakasuot ng maskara. Nagulat ang mga sundalo ng military base dahil mga Starfall warlord nga raw ang 3 dumating. Nagtataka sila kung saan nga raw nakahanap ang Lee family ng ganoon karaming warlord. Naisip ni Zofan kung ang nakamaskara ba raw na may hawak na palakol ang taong umatake sa kanya. Ang lakas nga raw ng pag-atake nito ay halos kasing lakas na rin ng pag-atake ni Li Zong. Naisip din ni Zofan na hindi nga raw pipitsuging kalaban ang 3 ito, kailangan niya nga raw mas lalong mag-ingat ngayon. Sinabi ng isang lalaki na naka-orange na maskara na hindi na nga raw nila kailangang makipag-usap pa sa mga mahihina.
Pag-utusan na nga lang daw nila ang mga grupo ng halimaw na pagpapatayin ang lahat ng nandoon. Tutal naman daw ay ang pagnanakaw rin sa Alien Artifact Garden ang pakay nila doon. Kinabahan ang mga Starfall Warrior ng military base dahil nagagawa nga rin daw ng mga kalaban nilang halimaw na gumawa ng organisadong pag-atake. Nag-alala naman si Zofan noong makita nito na dudumugin na ng mga halimaw sina Jizon at ang iba pang mga sundalo. Kailangan niyang araw magmadali para iligtas ang mga ito. Noong gagalaw na si Zofan ay bigla naman siyang nilapitan ng tao na unang umatake sa kanya. Nagtanong ang lalaking ito kung binabalak ba raw ni Zofan na iligtas ang iba nitong kasamahan. Umatake na ang nakamaskarang ito gamit ang kanyang palakol, habang umaatake ay sinabihan nito si Zofan na unahin nga raw nitong iligtas ang kanyang sarili. Mabilis na tinakasan ni Zofan ang taong umatake sa kanya. Hindi pa niya nga raw ito lalabanan dahil mas importante nga raw na mailigtas niya muna ang iba. Nagpasalamat si Zofan sa kanyang skill na Floating Steps of Luminosity, nang dahil nga raw sa skill na ito ay nagawa niya agad makatakas sa lalaking may sandata na palakol. Noong malapit na si Zofan kina Jizon ay bigla naman siyang nilapitan ng lalaki na may suot na pulang maskara. Sinabi ng lalaking ito na bakit nga raw aalis si Zofan gayong wala naman daw itong permiso mula sa kanila. Nasangga ni Zofan ang pag-atake ng lalaki na nakapulang maskara, naisip niya na parang pamilyar nga raw sa kanya ang boses nito. Nagsuka ng dugo si Zofan nang dahil sa lakas ng sinangga niyang pag-atake. Sinabi ni Zofan na halos hindi na niya nga raw kayanin ang huling atake na kanyang sinangga. Hindi nga raw ito lakas ng isang novice warlord, malamang nga raw ay isa itong intermediate Starfall warlord. Inalis ng isa sa mga dumating na warlord ang suot-suot nitong pulang maskara. Nagtanong ang lalaking ito sa ating bida kung ito nga ba raw si Zofan, ang taong pumatay kay Muze. Ang lalaki na nagtatanong kay Zofan ay si Mu Hanlong ng angka ng Mu family. Naguluhan si Zofan noong makita niya ang itsura ng taong nagtanong sa kanya, nakikilala niya nga raw kung sino ito.